Magandang gabi mga kapatid sa pananampalataya at maligayang pagdating muli dito sa ating channel, ang Liwanag at Pag-asa TV. Sa gabing ito, samahan niyo akong magnilay-nilay sa isang paksa na marahil ay malapit sa puso ng marami sa atin. Ang mga panahong pakiramdam natin ay tahimik ang Panginoon. Alam mo ba yung pakiramdam na parang ang layo-layo ng Diyos? Yung paulit-ulit kang nananalangin, humihingi ng tulong, naghahanap ng kasagutan, pero ang tanging naririnig mo lang ay ang nakabibinging katahimikan. Para bang sumisigaw ka sa isang malawak na kawalan. Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maging ang dakilang haring si David ay nakaranas din nito. Sa aklat ng mga awit, partikular sa Kabanata 13, talata 1-2, mababasa natin ang kanyang taos-pusong panaghoy. Sabi niya, "O Panginoon, hanggang kailan mo ako laging lilimutin? Hanggang kailan mo ako tatalikuran? Hanggang kailan ako magdaramdam? Hanggang kailan maghahari ang aking mga kaaway?" Ramdam mo ba ang bigat sa mga salita ni David? Ang tanong na hanggang kailan ay isang sigaw ng pagod at nanghihinang puso. Ito'y sumasalamin sa ating mga sariling karanasan. Hanggang kailan matatapos ang problemang ito? Hanggang kailan ako maghihintay sa sagot sa aking panalangin? Hanggang kailan ko mararamdaman ang bigat na ito sa aking dibdib? Minsan, sa gitna ng ating mga pagsubok, ang katahimikan ng Diyos ang pinakamahirap na harapin. Mas madali pang tanggapin ang sagot na hindi o maghintay ka kaysa sa walang sagot na natatanggap. Ngunit ang ganda sa kwento ni David ay hindi ito nagtapos sa pagrereklamo. Bagamat sinimulan niya sa panaghoy, nagpatuloy siya sa pag-alala at pagtitiwala. Naalala niya kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, isang Diyos na tapat at puno ng pag-ibig. Kapatid, marahil sa ngayon, ang naririnig mo lang ay katahimikan. Marahil ang nararamdaman mo ay pag-iisa. Pero nais kong ipaalala sa iyo ngayong gabi, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng kanyang pagliban. Maaring sa katahimikang ito, hinuhubog niya ang iyong pagtitiwala. Maaring sa katahimikang ito, tinuturuan kanyang makinig ng mas malalim, hindi lang sa kanyang mga salita, kundi sa tibok ng kanyang puso para sa iyo. Sa bawat sandali ng iyong paghihintay, kasama mo siya. Hindi kanya iniwan. Ang katahimikan ay hindi palatandaan ng pagtalikod, kundi maaaring isang paanyaya para lalo tayong kumapit sa kanya. Sa sandaling ito, bago tayo matulog, sama-sama tayong manalangin. Yumuko tayo at ipikit ang ating mga mata. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa pagkakataong muling makalapit sa iyong presensya. Panginoon, inaamin po namin, may mga pagkakataong pakiramdam namin ay napakalayo ninyo. May mga sandaling ang bigat-bigat ng aming mga puso at ang tanging naririnig namin ay katahimikan. Tulad po ni David, sumisigaw kami, "Hanggang kailan, O Panginoon? Patawarin niyo po kami kung minsan ay nagdududa kami sa iyong kabutihan at katapatan. Patawarin niyo kami kung sa aming paghihintay ay nawawalan kami ng pag-asa." Ngayong gabi, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong pagod at nanghihina. Punuin niyo po kami ng iyong kapayapaan na hindi kayang unawain ng isipan. Ipaalala niyo po sa amin na kahit sa katahimikan, kayo ay kumikilos. Ipaalala niyo po sa amin ang iyong mga pangako na hindi niyo kami iiwan o pababayaan man. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa iyong perpektong panahon at kalooban. Turuan niyo po kaming maghintay ng may pag-asa at manatiling tapat sa pananampalataya. Yakapin niyo po kami ng iyong pagmamahal at bigyan kami ng mahimbing na tulog at payapang isipan. Sa gitna ng dilim, kayo po ang aming liwanag at pag-asa. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin ng may lubos na pasasalamat at pagtitiwala sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Naway ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa iyong puso at isipan ngayong gabi. Magpahinga ka ng may katiyakan na ang Diyos ay kasama mo. Maraming salamat sa iyong pagsama. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa iba. Magandang gabi at pagpalain ka ng Panginoon.